Magandang gabi sa iyo, Manoy. Lalo po sa lahat ng mga nanonood sa iyong segment ngayon na may pamagat na mga sulat ng nakaraan. Tago na lang ako, Manoy, sa pangalang Willie. 38 years old, taga-Cavite at may 2 anak. Bago ko sana simulan na basahin ang aking pinto, ay pwede bang pakitugtog muna ang kantang ito na may pamagat na Habang Ako'y Nabubuhay. Mga sandaling tanggapin mo ang pag-ibig ko para sa'yo. Walang hangganan ang saya, mga sumpaan, pangako. Tayo lang dalawa kailanman. Ang pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang iibigin ko habang ako'y nabubuhay. Di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka habang ako'y nabubuhay. Lagi na lang. Una po sa lahat, Manoy, kilala pala kami ng naging asawa ko noong taong 2007. Naniligaw pa lang siya noon sa akin pero kinikilig na talaga ako sa mga mensahe niya. Pero bago ko siya sinagot, ay nagpaalam muna siya sa aking ama. At umayag naman ang ama ko, Manoy. Kaya sinagot ko na rin siya. Manoy, akala ko masaya na ang pagmamahalan namin. Pero di pa pala. Kasi katagalan, ay pilit kaming pinag-iwalay ng mga gulang niya dahil tutulong sila sa relasyon namin. Dahil ayaw ni Papa ng gulo, pinaluwas niya ako sa Manila. At para doon na ako magtrabaho. Alam ko mahirap, Manoy, na malayo sa piling ng aking mahal. Pero sunod ko pa rin ang gusto ng ama ko. Pagdating sa Manila, Manoy, at umipas ang ilang buwan, ay di ko kalain na susunod siya sa akin. At doon, 3 years kami nagsama doon, at doon na rin kami nagpakasal. Simpleng kasalan lang ang nangyari, Manoy, kasi wala kaming ipon sa panahon na iyon. Nakalipas ng ilang buwan, pagkatapos kami ikasal, nagdesisyon ng asawa ko na mag-abroad para sa pamilya namin. Alam mo ba, Manoy, sa loob ng 10 years ng aking pagiging asawa, ay konti lang ang panahon namin na gumala, nakasama ang buong pamilya.
Kasi halos kami LDR or long distance relationship. Kasi uuwi lang siya dito sa Pinas para magbakasyon. Tapos lilipas ang ilang buwan, pabalik na naman siya sa abroad para magtrabaho. Pero alam mo ba, Manoy, noong Enero 18, 2022, ito ang araw ng karawan ko. Di ako na-expect na may surprise pala yung asawa ko. Dahil sa loob ng 13 years, first time ko para naranasan na makatanggap ng bulaklak galing sa kanya. Napatulo yung luha ko, Manoy, kasi unexpected talaga na matanggap ako na ganyan. Di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay. Kaya nung pag-uwi niya ng Pinas, ay sakto nakarawa na rin niya sa sunod na mga araw. Kaya sinurprisa ko rin siya, Manoy. Masaya pa kaming nagsama ng mga araw na yon, nagkwentuhan at kulitan. Nag-decision Nagdesisyon kami ng asawa ko, Manoy, na umuwi ng Mindanao para magbakasyon. Pero siya yung nauna kasi klase pa yung mga anak namin. Habang nasa biyahe sa Manoy, ay nakamotor siya papunta sa amin. At nakabangga siya ng aso at siya tumilapon. Nabilitahan ko na lang, Manoy, na nadisgrasya siya at 50-50 na yung asawa ko sa ospital. Kaya agad kami umuwi at dumiritso sa ospital kung saan na-confine yung asawa ko. Pagdating ko doon, Manoy, ay nakita ko siya habang tumutulo ang mga luha ko. Ang hirap tagapin ang mga nangyari na di ko na siya makakausap kasi nagkumatos na siya sa panahong iyon. At kinausap ako ng doktor, sabay-sabi na oxygen na lang ang nagdala para mabuhay siya. Ako na lang daw ang magdesisyon kung tatanggalin ko ba ang tubo na nakabit sa katawan niya o ubusin na lang ang oxygen. Yun ang pinakamahirap na desisyon na dumating sa buhay ko, Manoy. Ang hirap pumili kasi isa lang naman ang patututunguhan kung sagot ako noon. Masakit talaga isipin, Manoy, na natanggap ko na bulaklak sa birthday ko. Ayun na pala ang una at huli na matatanggap ko galing sa kanya. Alam mo ba, Manoy, na matagal ko natanggap ang mga nangyari sa asawa ko. Lumipas na 3 taon, Manoy, simula nung nawala ang asawa ko. Ako nakapupuna. At ngayon, masaya na ako nakatira ngayon sa Cavite kasama ang 2 kong anak. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Wido. Yun pala ang sulat ni Wido na taga Cavite, 38 years old at may 2 anak. Salamat po, Wido, sa pagbahagi ng iyong nakaraan. Mensahe ko lang sa iyo, Wido, na mag-ingat kayo lagi dyan. Kasama ng mga anak mo at hoping din ako na may makakilala ka pa na mas deserve para sa iyo. Ngayong single ka na. Maraming salamat.